Yo, what's up mga paps? Long time no see. Pero bago natin pag-usapan yung matagal kong bakasyon, gusto ko na muna kagad ipakita itong bagong bike ko. So, bagong luma na actually. Kasi itong bike na to, last year pa yan nabuo. Ang last video ko was nung February pa of last year. Pero nakaplano na talaga yan na ang next video ko ay tungkol sa bike na to. So, rigid MTB build siya base sa Devel Meta V3 na frame. So bago natin i-bike check, bigyan lang natin ng konting backstory. Bakit ganito ang naisip ko? Para dun sa mga matagal na nating kasama, alam nyo na nagkaroon ako ng Specialized Chisel 29er na MTB hardtail. So 100mm travel yung fork niya. And sa lahat ng mga bikes na pinakawalan ko, yun ang talagang isa sa pinaka hinahanap-hanap ko. Not necessarily yung exact bike itself, but yung format, which is a 29er na hardtail. So, I've always known na magkakaroon ulit ako ng hardtail na 29er. And itong si Devel, masyado nagpakitang gilas. Actually, ever since naglabas sila ng mga frames, under the radar parati sa akin. Kasi gusto ko yung style nila, gusto ko yung paint job nila, and yung look nila. So, meron silang distinct look. And every time naglalabas sila, talagang nagugustuhan ko. So, fast forward dun sa naglabas sila nitong Super Lexi Edition. So, signature model to ni Lexi Dormitorio. Needless to say, nung nakita ko yung paint job, nagustuhan ko talaga. So, ginawan ko ng paraan para makuha siya. Some would say na medyo feminine yung paint job niya, but actually, hindi na uso yung mga ganyan ngayon, di ba? Mababash na tayo kung ganyan eh. Naghanap ako ng unit, meron ako nakita sa Pasig. Tapos, dali-dali kong pinuntahan, kinabukasan. But, pagdating dun sa shop, na nagkamali eh. Wala naman pala silang stock actually. Wag na natin banggitin yung shop. But to be perfectly honest, nakalimutan ko na rin talaga. So, umuwi ako ng Bigo. Pasig pa yun, from Muntinlupa. And, parang nawala na ako ng gana. Hindi ko na sana tutuloy. Hanggang sa parang napadpad ako sa Shopee. Merong isang stock nung ganitong paint job na medium. Galing siya sa probinsya, I think Pangasinan. Ilalagay ko na lang dito yung bike shop kasi nasa record naman ng Shopee ko yan. So, sini-OD ko yung 35K na frame. So, yun lang ang kwento ng frame. Tapos, kung kilala nyo ako, pag nagkakaroon ako ng bagong frame, inaabot yan ng at least 1 year na nakatabi sa cabinet bago ko mabuo. So, ang plano talaga actually is, kumbaga parang sagad na sana na build. Kumbaga, dream hardtail build ko na. So, ang tina-target ko at that time was yung either yung RockShox SID na SL, yung pinakamagaang nila, or Fox na orange, Fox 32 na stepcast, bale. Alam nyo naman na kung gaano kamahal yung mga ganong forks, diba? So, I guess, hindi ko talaga kailangan kasi hindi ko siya parang tinagang pag-ipunan eh. So, never ako nakaipon ng budget para dun sa fork na yun. Kasi hindi naman siya basta-basta gagastos ka 40 to 50k tas di mo naman kailangan para lang makabuo ka ng bike. So, hindi ko na tinuloy. Gusto ko sana kumuha ng mga, again, RockShox Riba, parang yung dati sa Specialized ko. By the way, yung old fork ko na 100mm travel, nabenta ko na rin. Napakadami ko kasi binibenta talaga. So, napunta na naman ako sa Shopee, nakita ko nga yung rigid fork. Naisip ko na lang na, pwede pala, Pwede munang mag-rigid fork para lang maitayo ko na yung bike, maitindig ko na yung bike. And at the same time, makakasubok ako ng bago kasi never pa ako nagkaroon ng rigid setup na MTB frame. So, yun ang summarized story kung bakit ako napunta dito. Pero, maririnig nyo pa lahat ng ibang details once nag-bike check tayo. So, I guess, i-check na natin yung bike. Isa-isayin na natin, gawa na natin ng review. So, ito na yung bike mga paps. As usual, gawin na lang natin na front to back. So, pag magpa-front to back tayo, pinakauna is yung wheel set. So, sige, game tayo sa wheel set. Again, para sa mga long time subscribers, itong wheel set na to, actually ginawan ko yan ng sarili niyang video. Yan yung tinawag ko na Chen V. So, basically, Chinese na carbon fiber na rim. Tapos, naka CN spoke na rayos. Tapos, CN spoke din na nipples. Tapos, Novatec na hubs. Yung Novatec hubs niyan, parati kong nakakalimutan yung model. So, ipopost ko na lang. Tapos,
gulong. Makikita nyo dito sa harap na naka Ragusa Dragon Race ako dito. Ang dahilan lang yan is vinlog ko siya, ginawan ko siya ng reels. By the way, sa mga hindi nakakaalam, although isang taon na ako wala sa YouTube, active ako sa mga vertical videos sa mga TikTok tsaka sa Facebook Reels. So ang ginagawa ko doon, mga short format, mga short reviews, kadalasan ng mga Chinese na components. So ito, nireview ko yung Ragusa Dragon Race. Yan lang ang dahilan kung ba't nandyan yan. But anyway, ang kinabit ko dito nung una is yung WTB na Vigilante na pinaglumaan ko dun sa enduro bike. 2.3 yon. Kaso nga lang, di ko na siya binilik kasi unang-una sobrang gewang na nun. So dito na ako sa diretso, and mas manipis to ng konti 2.125. However, itong Ragusa na Dragon Race na to, sobrang bigat yan mga paps. Nasa 1.2 kilos yan. Pero pinagtsatsagaan ko na lang. Kumbaga sayang, naka-carbon na nga lahat tapos biglang nasira sa bigat ng Ragusa. Ang exciting na gulong na ipapakita ko is yung sa likod. So yung gulong natin sa likod is yung Chaoyang Merlin. Ginawan ko na rin yan ng parang shorts. 29 by 1.95 siya. Hindi siya tubeless, pero ito yung isa sa pinakamagaang na XC tires ng Chaoyang Nasa I think 300 plus grams lang yan. And nung binili ko to, isang piraso lang kasi nga bala ko talaga sa harap is yung pinaglumaan lang. One of these days, ang balak natin is maging parehong Merlin yung front and rear. Tapos naka lightweight na TPU pa tayo na inner tube. So hanggaan talaga nung combination na yan. So balik tayo sa front. Cockpit natin, handlebar natin, again China lang, Shopee Racing lang na carbon fiber. Yan yung galing dun sa Merida Speeder. Tapos one of a kind yan kasi actually kinaskas ko yung paint job niyan. So ginawa ko lang siyang plain. Diniskas ko din yan dun sa Merida Speeder na video. Grips natin, Pro Palm, yung matagal ko ng paborito. Yung stem natin, generic na Merida lang, 70mm, -7. Ang ginagawa ko lang naman kasi sa stem pag may bago akong bike, nagtitest ako. I think dito na ako mapupunta. So saka ko na lang i-upgrade yan ng mas magaang. Basta sa ngayon 70mm ako, -7. So punta tayo sa brake set na lang muna siguro. SLX na Shimano. Galing dun sa Specialized Chisel. Ako naman hindi na ako nagbibili ng mga brake set. Kasi actually meron akong 3 sets na Shimano. Deore XT, tsaka SLX. Okay pa naman silang lahat. Nagkakalik lang minsan, tapos service konti. Okay pa rin, ang tibay So ito yung lumang SLX pa. Yung nasa gilid pa yung pinaka-clamp. Pero ang shifter natin pala is Deore XT, Medyo nagkagulo-gulo yung sa enduro bike ko tsaka dito. Napaghalo-halo ko yung Deore XT tsaka SLX. So 11 speed yan mga paps. Pero teka, ano pa ba? So yung frame siguro, ayun yung pinaka-close up ng frame. Super Lexi Edition, Devel Meta V3, ayun yung pinaka-badge niya. Size medium, syempre. Tapos rose gold and silver na may gold yung text niya. Ay, syempre yung fork pala, Bago tayo mag-frame, dapat nag-fork muna. Okay, carbon fiber. Yung kinuwento ko sa inyo kanina. Ang brand niya is Cosevlo. Pero wala kang makikita na branding dun sa fork mismo. Pero under siya sa Cosevlo store. So malamang Cosevlo. So carbon, rigid, na boost. Yun ang importante dyan, kaya ako binili. Kasi ayoko magpalit ng hubs Boost kasi yung frame ko. Boost din yung specialized ko nun. So importante na makakuha ako ng boost na rigid fork. Buti meron si Cosevlo. Pero mga paps, ito yung isang iba dyan. 27.2 to. Even though 29er yung rims ko. Bakit ganon? Para mas maganda tignan. Para mas maliit yung gap. Yun lang yun actually. Kasi kung kukuha kayo ng pang 29, since yung ganitong frames is dinesign for suspension fork, ang laki nung nandito, ang laki nung gap sa taas. Pero actually ito nga nalalakihan pa rin ako Kung pwede sana pang 26er pero wala naman yatang ganun. So up next is yung seat post. Again, generic lang. Puro Shopee dito Galing naman sa Specialized Chisel ko. Nakalimutan ko na pero sobrang tagal na to. Siguro 5 years na yan. I doubt kung meron pa yung ganyan exact. Ang saddle natin is fabric. Wala na yung brand Ayan Galing lang yan sa isang frame na nabili ko. Isang gravel frame na nabili ko. So hindi to original sa akin. Pero okay naman yung comfort niya. Tapos I guess drivetrain na. Deore XT na crank 3040. Deore XT yung cogs. So hanggang 42 lang siya.
Diore XT na RD, long cage. Again, lahat to lumang Diore XT na. Yung rotors, isang Diore XT na 120 sa likod. Tapos isang Ashima AI2 sa harap. Syempre yung caliper is SLX. So yun na lang ano, kumpleto na ano. Pedals na lang pala is Rock Bros flat pedals. Yung pedals ko naman is pabago-bago eh. Kita nyo nga naka-cleat shoes ako pero naka-flat ako. Kung anong trip ko, yun ang ikakabit ko. Parang gano'n na naging tema mga paps eh. So I think kumpleto na tayo sa bike check. Final thoughts na lang. So, ibigyan ko ng konting opinion yung bike. Alam niyo mga paps, sa totoo lang itong gantong klaseng bike, hindi ko siya masyadong gusto. And what I mean is, parang wala akong use para sa kanya. Kasi ganito eh, no? Unang-una, kung gusto mong humataw sa patag, matatalo ka sa aerodynamics compared to a road bike ha. Tsaka sa size ng chainring na makakabit mo sa crank. As a trail bike naman, obviously, dun ka na sa may suspension, di ba? As a gravel bike naman, ayan, pwede siguro. Pero mga gravel bikes ngayon, pwede mo nalagyan ng mga 2.2 na gulong. Pwede rin naman na mas kampante ka sa flat bar, katulad ko. In that case, gagawa ako ng flat bar na gravel bike. And inisipan ko siya, ano yung situation na ito talaga yung pipiliin ko 100%. Ang naisip ko lang mga paps is pang commute, pang bike to work, ganyan. Although never ako naka-experience ng bike to work, sa tingin ko kung bubuo ako ng something na pang araw-araw, mas pipiliin ko yung MTB frame. Ang reason ko dyan is gusto ko flat bar pang araw-araw. Tapos ang isa pang importante is mababa yung top tube. Isa pa pala is yung geometry, no? Mas relaxed geometry. Yung sinasabi ko naman sa top tube, mas kampante ako sa ganyan kasi madaling mag-eject. So ang ini-imagine ko is pag pang-commute mo, marami kang madadaanan ng mga medyo delikado, no? Traffic, mga kotse, mga lubak. So para sa akin, mas maganda yung madali kang maka-eject. Tapos siguro pwede rin na pang bikepacking. But I guess preference na lang din yun eh. Pwede ka naman mag-drop bar din. Pwede ka naman mag-gravel bike din kung backpacking. So hindi ako bikepacker, hindi ako bike to work. Pero sa bike to work, definitely ganyang format ang pipiliin ko. Sa bikepacking, pwede ako sa ganito, pwede rin ako sa gravel bike. And by the way, alam ko na napakadami ngayon na ganito yung setup. Ito yung tinatawag nila na MTB Crit. Actually, hindi to exactly MTB Crit. Pero yung MTB Crit setup is basically yung mga mahilig humataw, mountain bike frame, rigid fork, sobrang slammed ng stem, minsan may aero bar pa. Hindi ganun ang inspiration ko dito. Pero naiintindihan ko kung bakit may ganun. I think ang theory ko, syempre mas common yung mga mountain bike frames, 'di ba? Mas marami kang mabibili na mura. Eh yung mga bata, gusto nila humataw ng humataw, wala pa silang road bike. So anong nangyari? Nagkaroon sila ng parang category nila. So crit race, criterium race, pero kailangan MTB setup ka. So ano pa bang mai-add ko sa ngayon? Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Pwede ko sana siyang gawing sobrang lightweight build, no? By the way, ang weight nito ngayon mga paps is below 9. Nasa 8.9 siya. But 8.9 siya, pero nakasobrang bigat na Ragusa Dragon Race. So isipin nyo, 1.2 kilos siya ang gulong na yan. Kapag ginawa yan natin na dalawang Chaoyang Merlin, in short, madali siya gawing sub 8. So 7.9 ganyan. Baka nga kaya pang i-sub 7, no? Pero medyo magastos na yun. So mga paps, meron pala akong gustong ipahabol ng konti, no? Hindi ko na-discuss, importante rin to. Yung forma. Ano ang opinion ko sa forma nitong bike na to? Alam nyo ito, hindi ko talaga siya magustuhan ng todo. Kumbaga, hindi ko siya mahanapan ng angle na maganda. Usually, alam nyo yung mga nilalagay ko sa thumbnails ko. Dito parang nahihirapan ako maghanap ng pang thumbnail eh. And you know what I think is because itong rigid fork niya is parang sobrang taba eh. Pero yung iba, kung makikita nyo, like for example sa gravel bikes, ang ninipis lang, di ba? Kaya ang ganda tignan. Parang aero yung dating. Tapos meron pa rin pala ako isang ginawang reels na nilagyan ko siya ng slammed stem. Sobrang slammed, negative 23 degrees. Panoorin nyo yun sa TikTok. Yung forma, hindi rin masyado nag-improve eh. Ewan ko. I think magbabago siya ng konti kapag
sinunod ko yung kulay ng frame sa fork. Kung papapinturahan ko yung fork, baka mag-improve ng konti. Yun lang masasabi ko, yun lang gusto kong i-add, yung forma. Nakalimutan ko pala. Mga paps, may nakalimutan na naman ako. Hindi pala ako associated sa Devel. And to be honest, hindi ko alam kung buo pa sila. Chinek ko yung Facebook page nila, parang ang tagal nang walang post eh. So, ewan ko, comment nyo nga kung may balita kayo. Mga paps, doon naman sa kung bakit ang tagal kong walang video, wala namang excuse. Tinamad lang din talaga, or I guess walang inspirasyon. But like I said, active ako sa short format, so kung gusto nyo ng weekly updates, baka pwede nyo na rin akong i-follow sa Facebook, Instagram, at TikTok. So lahat naman yan, Unli Upgrade. But more importantly, salamat at nandyan ka pa rin. Ako nga pala si Mark, and until the next upgrade.